Taas noong ipinagmamalaki ang wikang hindi lamang daluyan ng pananalita, kundi isang sisidlan ng ating diwa, ng ating dangal, at ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Dahil ang wikang ito ang aking hinasa, ang wikang ito ang aking inibig, at ang wikang ito ang aking tinatangi, na patuloy lumalaban para sa pagkilala. Kaya isang dakilang karangalan po na mabigyan ng pagkakataon na maipadama, maipahayag, at maipagsigawan ang tinig ng aming programa. Isang tinig na minsang ibinaon sa katahimikan ng mahabang panahon. Kaya kung tunay man na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang wikang Filipino ay ganap na umalingaw-ngaw sa ganitong entablado, ang araw na ito ay hindi lamang po isang pagdiriwang, kundi isang makasaysayan. Makasaysayan para sa aming programa at makasaysayan para sa paralang ito. Kaya taos-puso po ang aking pasasalamat sa mga kamay at pusong naging tulay upang ang wikang ito, ang wikang Filipino, ay aking muling maitanghal sa liwanag. Isang mapagpalang araw po na puspos ng galak at pagbubunyi para sa ating lahat. Hindi ang karangalan ang sukatan ng tagumpay, kundi ang di matinag na tapang na ipagpatuloy ang pangarap sa kabila ng unos ng buhay. Bago ang lahat, natitiyak akong marami sa inyo rito ang maraming mga namumutawing tanong sa inyong mga isipan. No, kung bakit ako? Sino yan? No, bakit hindi si ano? Kasi iyan din ang aking unang nasambit nang sabihin sa akin na, Von, ikaw ang magbibigay ng talumpating pamamaalam. At alam nyo ba na hindi tuwa, hindi galak ang sumibol kaagad sa aking isipan, bagkus isang pag-aalinlangan. Dahil sa totoo lang po, ang pagkakataong ito ay hindi ko po pinapangarap. Nais ko lang din po na makapagtapos, kagaya ng aking ipinangako sa aking ina bago siya pumanaw. Kaya sinabi ko kay Ma'am Glay, Ma'am, bakit po ako? Paano sila? Iyan ang aking naging unang tugon. Sapagkat ang aking unang naisip ay hindi ang aking sarili, kundi sila. Paano sila? Iyong mga pusong nangarap, mga kamay na nagsumikap, mga baang napagod sa paghahabol sa pangarap, ngunit hindi sinanguyan ng panahon. Kaya ang pagkakataong ito ay hindi ko itinuturing na gatimpala, kundi isang panata, isang pangakong ako'y hindi magsasalita, hindi bilang ako, kundi bilang tayo. Sa mga sandaling ako'y napadpad, sa malalim na pagninilay, tila nag-iisang tahimik na dagat ang aking isipan. Malalim, mapanuri, at puno ng mga alon ng katanungan. Sa bawat pag-igkas ng alon, iisa ang paulit-ulit na bumabalik. Ano ba ang aking maiiwan? At ano ba ang aking maibabahagi? Hanggang sa aking naunawaan po, marahil hindi ako ang pinili dahil ako ang pinakamaliwanag na bituin sa araw na ito, kundi dahil ako ang magiging tinig ng mga bituing natatakpan ng ulap. Kaya kung walang magsasalita, sino na lamang ang magbibigay halaga sa kanilang pagkikibaka? Kung walang kikilala, saan nga ba ilalagak ang kanilang mga sakripisyo? Kaya ngayon, hindi ko man mabigyang halaga, mabigyang hugis ang kabuuan ng ating kwento. Hayaan ninyong aking isiwalat ang mga salaysay na matagal nang nananahimik, mga kwentong hindi naabot ng mga mata, ngunit damang-dama ng aking puso. Sa isa sa mga silid ng ating paaralan, sa Philippine Advent College, main campus, madilim, malamig, at walang katao-tao. Nakita ko ang isang kaluluwang pagod. Siya isang working student, namamahinga,
natutulog ng mahimbing. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay hindi isang pusong puno ng bigat, isang isipan na hindi kailanman tunay na nagpapahinga. Tila basan ang responsibilidad ng buong mundo kahit walang nakakita, walang nakaririnig, at walang nakapapansin. Ngunit hindi awa ang aking naramdaman sa panahong iyon, kundi isang paghanga. Dahil sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya kailanman natutuhan ang salitang pagsuko. At sa bawat pagod na katawan, naroon ang matibay na loob. Sa bawat katahimikan, naroon ang hindi matitinag na pangarap. Sa isa pang tagpo, nasilayan ko ang isang nilalang na nagkikipagbuno. Naglalako ng kanyang paninda sa ilalim ng matirik na araw. Ang init ay tila dumadampi sa balat. Ang pawis ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa gitna ng nakapapasong sikat ng araw, siya ay patuloy na naglalakad, tumatawag ng mga mamimili, umaasang sa bawat hakbang ay may pag-asang darating. Habang ang iba ay nasa lilim at nagpapahinga, siya ay nakatayo sa ilalim ng init, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kinakailangan. Kaya maaaring hindi siya nakikita, hindi siya palaging napapansin, hindi siya maaaring palaging nabibigyan ng halaga. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo ay isang pusong puno ng determinasyon. Isang pusong mas piniling magtiis kaysa sumuko. Mas piniling magtrabaho kaysa mawalan ng pag-asa. At sa loob ng 4 na taon, maraming ambagan ang naganap. Kung kaya mapapasabi na lamang tayo na ambagan na naman ng walang katapusang ambagan. Ngunit sa bawat pagkakataon na may ambagan, mayroon akong kakilala. Siya ay palaging nahuhuli. Hindi dahil siya ay tamad o pabaya, kundi dahil alam niyang ang bawat sintimo ay may katumbas na bawis at sakripisyo. Habang ang iba ay madaling naglalabas ng pera mula sa kanyang bulsa, siya ay nag-iisip kung saan kukunin ang pang-ambag. Minsan, tahimik siyang lalapit sa akin na may dalang maliit na halaga at may mahinahong tinig na magsasabing, "Von, pasensya ka na. Kailangan ko pang magtrabaho sa sementeryo para lang makaambag." Sa mga salitang iyon, parang mga ibig lang bumigat sa aking dibdib. Isang simpleng pangungusap, ngunit puno ng katotohanan ng kanyang buhay. Habang ang karamihan ay nagpapahinga sa gabi, siya ay nagtatrabaho sa pagitan ng mga lapida. Sa katahimikan ng sementeryo, dala ang pagod sa katawan at ang bigat sa damdamin. Lahat para lamang makasabay, para lamang hindi mapahiya, at para lamang makaambag. Hindi ko nakita sa kanya ang kahinaan. Sa halip, nakita ko ang isang taong may pambihirang lakas, isang taong handang magsakripisyo ng kanyang pahinga, ng kanyang oras, at ng kanyang sariling kaginhawaan, makapag-aral lamang, makasabay lamang, at makamit ang pangarap na minsan ay tila malayo. Sa tatlong sitwasyon na aking ibinigay, naway maunawaan po natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa parangal na ating hawak, hindi sa karangalang ating natanggap, at hindi sa entabladong ating tinatahak, kundi sa pusong hindi sumuko, sa sakripisyong tahimik na inaalay, at sa pangarap na piniling ipaglaban kahit walang nakatingin. Dahil ang medalya ay maaaring kumupas, ang diploma ay maaaring may tago, ngunit ang tapang na bumangon sa gitna ng pagod, ang lakas na magpatuloy sa ilalim ng matirik na araw, at ang pusong nagtiis para sa pamilya at pangarap, iyon ang tunay na tagumpay na walang makakapantay. Kaya ngayon, ay hindi lamang isang araw ng pagtatapos, kundi isang sandaling puno ng alaala
sakripisyo at tagumpay. Kaya para sa atin na nagsuot ngayon ng kasuotang minsang ating pinapangarap, ang araw na ito ay bunga ng isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na minsang nabalot ng pagod, pangamba, at mga gabing walang tulog. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, narito tayo ngayon, nakatayo ng buong dangal, hawak ang bunga ng ating pagsisikap. Kaya sa ating paglisan, sa para lang humubog, luminang, at tinuring na ikalawang tahanan na naging saksi sa lahat ng ating mga pangarap. Naway tangan natin ang mga natutuhan, hindi lamang ang mga aralin sa aklat, kundi ang mga aral ng buhay, paggalang, tiyaga, pagkakaisa, pagtitiwala, pananampalataya, at hindi pagsuko, gaano man kakibot ang daan. At tulad ng isang ibon na handa ng lumipad mula sa kanyang pugad, tayo ngayon ay haharap sa bagong umaga ng ating buhay na may tapang, pag-asa, at pangarap. Kaya ito na ang simula. Simula ng ating paglipad, simula ng ating paninindigan, simula ng ating pananagutan sa mas malawak na mundo. At kung sakaling dumating ang panahong tayo ay muling magduda, naway balikan natin ang araw na ito. Ang araw na pinatunayan natin kaya nating lampasan ang lahat. At kung ako man ay mag-iiwan sa inyo ngayong araw, ito ay ang katotohanan. Hindi tayo nagtagumpay dahil tayo ang pinakamatalino o pinakamahusay. Nagtagumpay tayo dahil pinili nating huwag sumuko. Maraming salamat at isang mainit na pagbati para sa ating lahat.